nagsasabihan nga tayo na kung gusto natin na tayo mapatawad, magpatawad muna po tayo. So, ang pagpapatawad ay may kaakibat na obligasyon din yan. No? Unang-una, bago tayo paniwalaan nung hinihinga natin ng tawad, dapat maging sincero tayo. No? So, kung hihingi ka ng tawad, dapat gawin mo yung mga bagay para patawarin ka ng ubusan o ng totoo. So, ano ba ang hinihiling ng taong bayan? Hindi naman si BP. Hindi lang naman kay BP. Dapat siya hihingi ng second chance. Dapat humingi siya ng second chance sa 31 million na nagbigay sa kanya ng mandato. Sabihin na natin kalahati na lang nun. Gusto niya ng reconciliation, gusto niya humingi ng pagpapatawad. Dapat gawin niya yung mga bagay kung paano siya papatawarin. Una, no, patotohanan niya na yung hinihingi niya ng tawad, pinagsisisihan niya. Paano mo gagawin yung pagsisisihan? Gawin mo ang hamon sa'yo ng taong bayan. Ano bang hamon sa'yo? Magpa-transparent, open public, air follicle transfer. Kasi paano ko papatawarin kung hindi naman nakikita ng taong bayan yung busilak ng iyong kalooban na nagsisisi ka? Diba? So, wala namang problema sa pagpapatawad. Pero ang pagpapatawad, hindi lang ulit natatapos sa pagpapatawad. Pangalawa, dahil sa dami ng gulo na nangyari sa bansa natin, palagay ko mas papatawarin siya ng taong bayan kung magkakaroon siya ng delikadesa na iwanan niya na yung mandato na pinagkaloob sa kanya. Kaya nga panawagan natin, Marcos resign. Bakit Marcos resign? Kasi nga, sa loob ng mahigit 3 taon, nakita at napatunayan naman natin na wala naman siyang magandang nagawa eh. Pero yung antas ng korupsyon, no, yung antas ng usapin tungkol sa pagiging drug dependent niya, ay hanggang ngayon, pilit nilang pinagtatakpan niya. So, paano mo papatawarin yung isang tao na ayaw naman tumanggap ng pagkakamali? So, palagay ko, gawin niya muna yung bagay na dapat niyang gawin para patawarin siya ng mga Pilipino na pinagkatiwalaan siya. At dapat hindi lang siya sa ating Vice Presidente yung humingi ng kapatawaran. Diba? Huwag mong uutuin. Ang may pinakamalaking mandato na binigyan ang Vice Presidente, huwag mong uutuin. Dahil ang sentimento niya, sentimento yan ng taong bayan. Diba? Kaya huwag mong uutuin yung Vice Presidente. Dapat sa mamamayang Pilipino ka humingi ng pagpapatawad. At ang tanging paraan para mapatawad ka ng mga tao, gawin mo yung mga bagay, ipakita mo yung katotohanan na bakit ka dapat patawarin. Mag-resign ka. And that is the best. Ito sir, sabi ko kasi sa December, maraming nagkulong na naging kasabwat doon sa katiwalian. Ikaw ba, ano masasabi mo dito? Naniniwala ka ba na endgame na po ito ng trabaho? Ang corruption kasi, dahil lang sa binoong ng ICC, basta yun. No, hindi naman yan ang magtatanggal sa corruption. No, ang corruption kasi nakaugat na yan, kahit nga sa bahay may corruption. So, hindi sa isang pambihirang pagkakataon ay pinapangako nila na pag may napakulong, magbabago ng bansa natin. Kasi ang corruption, nakabaon talaga yan. No? At hindi rin ako naniniwala na bago matapos ang taon, may papakulong. Kung meron man, mga sacrificial lamb ito. Ito yung mga hindi yung most guilty. Sino ba ang most guilty? Ano ba ang sinabi ng ating Vice Presidente? Sino ba ang nagdidesisyon ng pera ng taong bayan? 2 tao lang. Sino yan? No? Si Martin Romualdez. At sino pa yung isa? Yung isa nga, umamin na eh. Si Saldico, umamin na. At syempre, ang pinaka most guilty dyan, walang iba kundi Presidente. Dahil hindi mo po pwedeng sabihin na ginawa nila yan, hindi ko alam. Ba't ka pa naging Presidente? Ikaw yung pinakamataas. May tinatawag tayong command responsibility. At kahit na hindi mo alam o alam mo yon, no? Pagka nagkaroon ng problema, Presidente, kaya nga pinadala si Tatay Digong sa dahig Bakit? Kasi ang sabi ng mga gagonto, command responsibility dahil sa war on drugs. No? Kung yun pala yung pinagbabasihan natin, double standard ba ang pagkakaroon ng command responsibility? Ang meaning ba niyan, global standard? Ibig sabihin, pag galit ka sa isang tao at may mga tauhan siya nakagawa ng pagkakamali, dapat makulong. Pero pagka okay naman sa iyo yung tao na most guilty, which is yung may command of responsibility, na okay sa iyo, hindi dapat makulong. So double standard yan. So dito, kung si Tatay Digong, pinadala nila sa dahig because of war of drugs at sinasabi nila command responsibility, dapat din dito sa korupsyon. Tama ba ako?
dapat sa korupsyon, yung pinaka pangulo din mismo ang dapat managot. Kasi parehas lang din yan, command responsibility pa rin ang pinag-uusapan natin. Kaya nga sana hindi tayo double standard. Ano pa? Tanong ko kaya? Yung tungkol sir sa pinapabalik na 60 billion ng PhilHealth. Yung sa 60 billion, hindi natin alam kung saan na nila dinala yan eh. Maaaring wala na yan or maaaring nandyan pa yan. Pero dapat may pakita nung kasalukuyang administrasyon na meron pa rin talagang umiiral na saligang batas. Kasi sabi nila meron naman daw eh. Paano mo sasabihin na meron? Eh si Pangulong Duterte nga pinadala nila sa dahig na walang paglilitis dito. No? So ngayon, ipakita nila ngayon na talagang umiiral na saligang batas sa pamamagitan ng pagsunod doon sa utos ng Korte Suprema na agarang isauli ang 60 billion funds no ng PhilHealth. Kasi marami tayong mga kababayan eh na hanggang ngayon namumroblema kung saan pambayad ng hospital. Kahit pasabihin nilang meron silang ginawang batas patungkol doon sa zero balance. Ang tanong ko, nangyayari ba talaga yun? Hindi naman talaga nangyayari yun eh. O ako nga, nung nakaraan, nagkaroon ako ng sakit eh. O may malasakit center doon. Pero hindi naman 100%, hindi naman zero balance. Kalokohan yan. Bakit? Kasi tayo mga Pilipino, magising na tayo na mambubudol talaga tong presidente na to. Na lahat ng sinasabi niya, puro kabaligtaran nangyayari. Isa-isahin pa ba natin? Ang sabi nila, they will not allow ICC na makialam. O sana punta si Tatay Digong. Dahig. At marami pa silang pinangako na kabalintunaan naman, kabaligtaran lahat ng nangyayari. So, sana sumunod sila dito sa Supreme Court. At ngayon nalalagay sa isang matinding hamon ang ating bansa ngayon. Dahil kataas-taas ang hukuman na ang nagsabi, Bongbong Marcos at lahat ng kasabwat mo, ibalik nyo ang 60 billion pesos na kinuha ninyo sa PhilHealth. Eh paano yan sir? Sa 2026 pa daw nila balak isasauli. Ang sinabi kasi ng Korte Suprema, malinaw naman. Agarang isauli, agarang ibalik. Bahala na ang Korte Suprema kung anong gagawin nila dyan. Palagay ko, pwedeng mauwi yan sa tinatawag nating constitutional crisis. Kasi inuutusan ka ng Korte Suprema. Co-equal branches of the government yan. Diba? Isa na nga lang inaasahan natin Supreme Court na lang. Bakit? Yung legislature natin, legislative body natin, wala na. Mga buhayan nandun. Pagkatapos yung executive, nandun pala si Lolong, yung pinakahari ng mga buhaya. So, malaking challenge po yan sa justice system natin, sa legislative, sa judiciary natin. No? So, dapat panindigan nila yan. At yung mga nasa hudikatura, nasa likod nyo po ang sambayan ng Pilipino. Dapat po, gawin nyo yung trabaho ninyo at sinisiguro namin, ang taong bayan ay nasa likod po ninyo. Bakit po kaya yung chairman ng Health Committee ay tahimik ngayon sa usapin ng PhilHealth? Dalawang bagay lang ang pagiging tahimik No? Guilty or not guilty. Pero sa usapin na ito, hindi ka dapat manahimik. Bakit? Kasi dapat mong sagutin, tugunan. No? Yung mga akusasyon ng taong bayan at ng ilang mga prominenteng leader natin, katulad ng mga senators, ng mga congressmen, ng matatapang na lumalaban. No? Hindi ka dapat manahimik sa panahong kinakailangan ng taong bayan ang diretsya at makatotohanang tugon. Kasi pag mananahimik ka lang dyan, isa ka rin sa abusado at magnanakaw dahil pinapasahod ka ng taong bayan. Tapos ayaw mong sabihin yung totoo kung saan napupunta ang aming kontribusyon. So, sa mga panahon na to, yung pananahimik, hindi hindi rason yan para patahimikin ng mga issue. Actually, dapat nga, nung election pa lang, nagduda na tayo di ba? Ayaw niyang sagutin ni Bongbong Marcos. Nabangag ba siya? O, kunyari, nagpa-drug test pero mukhang bayad naman yung kanyang resulta ng drug test. Ikalawa, yung pagbabayad niya, yung pag-iwas niya dun sa tax evasion. Di ba? Na hanggang ngayon, sinasabi, hindi pa rin niya binabayaran pala. O, pagkatapos, yung sinasabing mga biktima ng martial law at mga pagnanakaw ng kanyang tatay, ang sabi niya, I will not dignify to answer that. Bakit? Kasi, pag-iwas yon. Pag ang isang bagay iniiwasan mo sagutin, isa lang ibig sabihin niyan, guilty ka. Diba? Kasi lingkod bayan ka public figure ka, public servant ka. May utang ka sa taong bayan na anumang hirap ng mga issue, dapat mong sagutin yan. Makakasakit man sa'yo o hindi. No? At kung yan naman, may ginawa kang kasalanan, bukod sa pagsagot, sumagot ka sa taong bayan, at the same time, magbitaw ka na sa pwesto mo. No? Kasi magkaroon ka naman ng delikadesa. Dahil pinapasahod ka ng taong bayan pagkatapos nagnanakaw ka pa. So palagay ko, yung pananahimik ay kahulugan yan
ng pagiging guilty. Guilty yan. Ano man, ang tanong ka pa. Yung Bukana. Ano? Na-post na ulit eh. Sir, buti nabanggit nyo yung tax evasion niya. Na-post na ulit eh. Yes. Sinisigil na siya ulit. Tama lang naman. Tama lang. Kita mo, sa mga Duterte, bukod dun sa sinasabi nilang kagaguhan na intelligence pan DBP Inday, meron ba silang diretsang natukoy na si Tatay Digong nangurap? Wala eh. War on drugs lang. Ano sabi ni Tatay? Noong 2015, nung tumakbo siya, it will be bloody. Sinong nanalo? Sinong nanalo? 16 million mandate given by the Filipino people. Bakit? Gusto kasi nila yung war on drugs. Ang daming tumino. Diba? Ibig sabihin, kung ayaw ng mga Pilipino, sinabi na nga nung matanda na it will be bloody, na maraming mamatay dun sa war on drugs, eh dapat hindi nanalo. Eh nanalo eh. Binoto pa rin. Binoto eh. Ano ibig sabihin? Gusto ng taong bayan yun. Kaya dapat yung irespeto yun. At doon sa mga namatay na yan, nakita naman natin, alam naman natin totoo, maraming mga nagsasabi, biktima sila. Eh hindi naman biktima, katulad nitong nakaraan, yung nagtatalo na matanda. Hazing. Oh, hindi naman pala biktima yun. Sa hazing pala, nagdrama-drama pa. Diba? So, dyan yung makikita na hinahati tayo ng mga demonyo at mga sinungaling. No? Kaya dapat hindi tayo pumapayag na nahati tayo. Pero Sir Placido, sa tingin mo, di ba yung mga pinklawan at saka pulangan, at saka yung mga talagang NPA magkakasama na ngayon. Tapos sa tingin niyo po ba talagang pinagbabangay ang mga Duterte at saka ang mga Marcos para sila sa year 2028 yung mamamayagpag po? Para sa tingin ko yun yung ano nila eh. Yun yung mga senaryo nila na kaya parang hinahayaan nila na si Bongbong Marcos ay okay lang na, sige, ganyan sila, hindi nila pinoprosecute, hindi na tinutulig sa, hindi nila pino-question about sa mga nakawan nangyayari. Kasi may mga sariling agenda, yung mga NPA. Talagang NPA ang tawa ko na hindi na komunista. Alam mo yung mga pulangaw na yan, Pinklawan, Dilawan, at saka itong mga komunista na to, mga oligarko, sa totoo lang, may karapatan din naman sila bilang mga Pilipino para tuligsain ang pagnanakaw. Pero sa usapin kasi na ito, no, ito eh, ano to eh, talo naman sila ng nakaraang eleksyon eh, talo sila eh. Ang ibig sabihin, no, kaya nagkakaroon ngayon ng sigalutan ang mga Duterte supporters at itong bangag administration kasi may maling ginagawa. At dapat irespeto ng mga pulawan na to, pinklawan na to, oligarko at mga komunista, yung ginawa nilang konstitusyon. Sila yung gumawa nun eh. Diba matagal nilang pinakinabangan yan ng mga oligarko, komunista, kaya nga may party list eh, kung ano-ano eh. Matagal nilang panahon na pinakinabangan yan, nakapagpaalis sila ng 2 presidente dyan. Nakapagtanggal pa ng Supreme Court Justice, si Corona, di ba? So ibig sabihin, matindi na yung pakinabang nila sa konstitusyon. Pero ito din yung same constitution na sila ang bumuo at silang nakinabang na ayaw nilang irespeto at igalang ngayon. Bakit? Balik tayo dun sa tanong mo. No? Hindi ito labanan ni Bongbong Marcos, ni VP Sara at ni Robredo, mga talunan. Labanan ito ng mga nanalo. Okay? Labanan to ng mga nanalo eh. At wala naman tayong ibang option, wala tayong ibang choice. Base doon sa konstitusyon na sila yung gumawa na vice presidente, constitutional succession, walang iba. Ayaw nila No? Tapos yung isang tabingi pa ng congressman niya, sasabihin niya, ayaw mag-aayos ng Pilipinas. Eh, ako, ito lang isa lang. Ito matagal ko nang hindi nagawa to. Eh, mga putang ina nyo. Di ba? Paano nyo sasabihin na kayo ang ayos ng Pilipinas? Eh, kaya nga nagkakagulo-gulo yung Pilipinas. Di ba? Kaya nga si Joe Masisot tumakbo dito dahil sa inyo mga komunista, mga putang ina nyo eh. Tapos ayusin yung Pilipinas. Eh, mga hindot pala kayo eh. Sir Placido, isa pa yun ha. Yung marami dyan mga MPA na yung loyalista stupido. Yung last na rally nila, inamin ng apo ni Cory na talagang bumagsak ang kanilang rally. Naniniwala ka ba na talagang mahina sila? Sagot. Alam mo, hindi na dapat tanungin eh kung mahina ba talaga sila. Kasi pinapakita na ng kasaysayan natin na hindi naman sila nagtagumpay. Mahigit 50 taon na nakipaglaban ang CPP, NPA, NDF sa Pilipinas. Hindi naman sila nagwagi eh. At sino yung madalas nilang hinihikayat? Sino yung madalas nilang ginagago? Kabataan. 'Di ba? At karamihan sa mga kabataan na yan, namulat din na ginagamit lang din sila. So, yung sasabihin nila na hindi sila mahina, eh hindi nyo nga maagawang Pilipinas eh. Paano sabihin malakas kayo? Talagang mahina. Maniniwala pa ako sa inyo kung naging komunista na yung Pilipinas. Eh hindi nga eh. No? Kaya ikaw tabing ulitin ko sa inyo ha. Balatan mo.
ikaw tabingi, paano mo sasabihin nga ayusin yung Pilipinas? Bakit di maayos? Eh mahigit 50 taon na kayo nandyan, mga putang ina nyo. Diba? Paano nyo ayusin ang Pilipinas? Kaya lalong gumugulo. Alam mo kung bakit? Alam nyo kung bakit lalong gumugulo? Kasi itong mga talunan na to, nangingialam pa. Diba? Nangingialam. Eh talunan nga kayo eh. Paano kayo makikialam? Labanan ito ng constitutional succession. At ako tahasan kong sinasabi, dapat talaga mag-resign si Marcos. At dapat talaga humalili base sa konstitusyon. Ang tanong ko nga ganito eh. Ang tanong ko nga ganito eh. Paano kung ang nanalo eh, kapanalig nila? Palagay nyo. Hindi nila igigit ang konstitusyon? Igigit. Igigit nila. Kaya nga sabi ko, huwag kayong double standard mga putang ina nyo. Ang tagal nyo pinakinabangan ng konstitusyon. Nakapagpatanggal kayo ng 2 presidente, Supreme Court Justice. No, pinakinabangan ninyo. Pinaikot-ikot nyo kami sa konstitusyon na kayo ang gumawa. Pagkatapos ngayon, kailangan sundin natin ang konstitusyon sa constitutional succession. Ayaw ninyo. Paano nyo ayusin ang Pilipinas, mga putang ina nyo? Nabanggit mo kanina yung ano sir, yung si Joe Masinson, nabanggit mo siya kanina. Hindi kaya may kaakibat din, may connection siya sa pagpapadala kay Tatay Diggs sa day? Hindi natin masasabi yan, pero anything's possible in this world naman. Kasi syempre, alam naman natin, pag upo ni Tatay Digong, hindi lang naman yung mga drug lords yung naapektuhan eh. Mga oligarko, mga negosyante, lahat tinamaan eh. No? Possible siguro, nung buhay-buhay pa siya, plano na nilang gumanti. Nanggaling nga mismo kay Trillanes yan eh. Anong sabi ni Trillanes nung nakaupo pa si Tatay Digong? Weather lang yan, 6 na taong ka lang. Tama, mali? Sinabi niya O ngayon, sinasabi niya, nakarma na daw. So, ibig sabihin, possible. Lahat ng mga bagay na yan, posible yan. Na napag-usapan na nila yan kung paano nila gagantiin. Tignan ninyo, yung mga gago sa Senado, lalo na si Risa Ontiveros, anong sabi niya? Ang dami daw iniwang kalat ni Duterte. Anong kalat? Eh kung maraming iniwan na kalat si Pangulong Duterte, kayo yun, mga putang ina nyo, hanggang ngayon nagkakalat kayo dyan. Di ba? Kaya yung sinasabi nila na yon, mga ano na lang yun, sour graping, sweet lemoning, no? Mga defense mechanism ng mga talunan. Sir, ano Okay. masasabi mo doon sa ano? Sabi kasi nila, bakit daw ang sinisisi natin ay si Bongbong Marcos ang nagpadala Sino may sabi niyan? kay Sino may sabi niyan? wait lang, tapos na kay Sige. yung mga pinklawan. Oh, Bakit daw sinisisi natin si Bongbong Marcos sa pagpapadala kay Tatay Diggs sa The Hague? Si Trillanes naman daw po. alam mo ganito lang yan eh. Hindi, di ba dati itong mga pinklawan na to, nung nangampanya sila, meron silang campaign na strategy na let me educate you. Mga putang ina nyo palang lahat eh. Paano kayo mag-educate kung kayo mismo mga bobo kayo? Diba? Sa isang nangyayaring krimen, sino ba ang may pinakamakapangyarihan kahit nasabihin natin na we have 3 equal branches of the government, the legislative, judiciary, and executive. Sa palagay ninyo, sino may pinakamakapangyarihan sa lahat? Ang presidente. Bakit? Nakakapaglukluk nga yan eh. Ng mga chief justices tama. Sinong sisisihin nyo? Ako. Diba? honey for us. Sino sisisihin nyo? Mga gago kayo. Walang ibang dapat sisihin kung bakit ganito kagulo yung bansa natin. No, kung hindi, si Bongbong Marcos at kayo na magugulong mga komunista at mga oligarko, drug lords at mga magnanakaw na politiko. Kayo yung magugulo, hindi naman kami. Okay? Kaya huwag niyo sasabihin sino sisisihin. Dahil pag kayo yung sinisi namin, ayaw niyo naman. Sino gusto yung sisihin namin? Siyempre, presidente yung bangag na ngayon, matapos yung isuka-suka ng panahon ng eleksyon, matapos sa sinabi ninyong magnanakaw, ngayon, yung bayag, sinusupsup ninyo, mga putang ina nyo. Sir Placido, huling message na lang po. Marami na po kasing viewers na nanonood dito ngayon. Yung message na lang po ninyo sa mga magulang, baka kasi maligaw ng landas sa mga anak nila, bigyan nyo na po ng konting payo po yan, yung mga magulang natin. Para sa mga, baka kasi, ang alam ko, marami na po silang na-agitate na sa mga, pumapasok na po sila sa loob ng campus, sa mga komunista. So, bigyan nyo na po ng konting kaalaman yung mga magulang natin na nanonood dito, na bigyan ng advice na para hindi mahikayat ng mga NPA. Alam mo, nung mga bata pa tayo, no, nag-aaral pa tayo, ang sinasabi sa atin, ang mga guro ay ang ikalawang magulang. Tama ba? No, itong mga guro na to, may mga magulang din to eh. No? Siguro kung mananawagan man ako, bukod dito sa mga biological parents, nananawagan din ako sa mga guro. Huwag nyo nga hayaan
napapasukin kayo no ng mga komunistang grupo. Kasi baka mamaya anak na ninyo yung nabibiktima diyan, no? Sa mga magulang okay naman nabigyan natin ng kalayaan yung ating mga kabataan, yung ating mga anak. Pero bilang magulang, meron tayong obligasyon para mabigyan sila ng tamang direksyon. No, kausapin natin ng mga anak, hayaan natin silang mag-open sa atin, alamin natin kung ano yung mga ginagawa nila. Kasi alam nyo, kapag nakapasok na kayo dyan, yung kabataan madaling i-brainwash yan eh. No? Kasi ang kabataan, syempre, naghahanap yan ng tinatawag na sense of recognition, sense of belongingness. Di ba, nung mga bata tayo, yung nanay tatay natin, pag umaalis sa bahay, umiiyak tayo. Ayaw nating mahiwalay. Ito kasi yung tinatawag nating separation anxiety. Pag bumabalik yung magulang natin, tuwan-tuwa naman tayo. Pero yung mga kabataan habang lumalaki, nag-aaral, nagkakaroon ng tinatawag na outside environment influence yan. No? Kaya ito yung dapat bantayan natin. No? Kasi yung mga anak natin, kusang lalayo yung loob sa atin at madaling mapariwara, madaling makuha. No? Kaya ang pinakamaganda siguro dyan, hindi lang sa mga magulang, nananawagan tayo sa ating gobyerno, lalo na sa NTF-ELCAC na gusto nilang ibasura. No? Gawin po ninyo yung dati na ninyong ginagawa para magkaroon ng sapat na kaalaman yung kabataan at gumawa pa kayo ng mga programa kung paano po mapipigilan ang gantong uri ng panghihikayat ng mga makakaliwang grupo. No? Kasi maswerte yung mga kabataan na sumama sa kanila tapos nagising. Pero mas maraming porsyento pa din. Nakita ninyo, noong September 21, ang mga nanggulo doon, mga kabataan. Noong mga nakaraang rallying mga panghihikayat nila, puro kabataan. Bakit? Kasi kitang-kita na kung sino yung mga politiko na nanghihikayat sa kabataan, kitang-kita na hinihikayat nila itong mga kabataan na to na lumaban sa gobyerno. Sila yung mga totoong lumalaban. Tayo, hindi tayo lumalaban sa gobyerno. Ang nilalabanan natin, yung bulok na sistema, yung korupsyon. At ang paglaban sa korupsyon at bulok sa sistema ng ating gobyerno, hindi pagiging rebelde yan. Dahil yan ay ating karapatan. Bakit? Nagbabayad tayo ng buwis eh. Ikaw ba, halimbawa, namili ka, nagbayad ka, or nagpamasahe ka, sabi sa'yo, mamasahin kita Swedish. No? Pagkatapos siya nagmamasahe sa'yo, lamya-lamya, hindi ka ba mabubuisit? Ano pa kayang bilyon-bilyong pondo ng buwis ang ninanakaw nila na pinagpapaguran natin? So sa mga magulang, sa mga kabataan, pagka merong mga lumalapit sa inyo at hinihikayat kayo kung saan-saan, mas makakabuti, no? Yan ay i-open ninyo sa inyong mga magulang nang hindi kayo maligaw, hindi kayo mapariwara. Kasi kapag kayo ay na-engage dyan, papasok na yung pananakot dyan. Na pag hindi kayo sumama, maaaring may mangyari sa inyo at maaaring may mangyari sa pamilya nyo. Huwag kayong magpapabulag dito sa mga kabataan na nandiyan sa Kongreso na nanghihikayat sa mga kabataan na lumaban para sa gobyerno. Tandaan ninyo very ano yung mga yan, very deceptive yung mga yan. Madali silang manlansi, lalo na sa mga kabataan. Papakita nila, lumalaban sila para sa bayan, pero ang totoo, lumalaban sila para sa ideolohiyang komunista nila. Sir, isang question lang. Ano opinion niyo doon sa pagka-suspended po ni Congressman Kiko Barsaga? Alam mo, marami na nagbigay ng komento patungkol diyan eh. Pero para sa akin, ito ay isang uri ng para mapatahimik ang kanilang mga kritiko sa loob mismo ng House of Representatives. At para sa akin, tama si Kiko Barsaga na napaka-ipokrito ng mga congressman na to. Bakit? Yung pagsasalita mo, pag sisiwalat mo ng mga ginagawa nilang pagnanakaw, imbis na pakinggan nila yon, imbis na pagkaisahan nila na mapatunayan kung may pagnanakaw nga hindi, sukat patahimikin mo. Bakit? Kasi involved din sila eh. Sabi nga ni Kong Kiko, ako nagsalita lang, sinuspinde. Samantalang yung karamihan ng colleagues ko dito, ang daming kabit, ang daming asawa sa labas, hindi na suspinde. What is the most ethical? Yung nagsalita ka? What is the most unethical? Yung nagsalita ka na siniwalat mo ang pagnanakaw sa gobyerno at ang maling pagtupad sa serbisyo ng Pangulo, o gumawa ka ng pagnanakaw at gumawa ka ng pangangabit bilang isang congressman. So, mas unethical yun palagay ko. Kaya yung ginawa na yan, isang uri ng panggigipit yan at isang uri ng pananakot. Kasi syempre, kung congressman nga, kung yung dating presidente na padala sa dahig, ano pa kaya tong congressman na tinanggalan? No, binigyan ng suspension.
So yan, ano yan bantayan sa taong bayan. Na sino man ang lalabis doon sa mga bagay na sasabihin niya na sinasabi at ginagarantiyan ng konstitusyon na malayang pamamahayag at pwede nilang perwisyuhin. Diba? Kaya nga ang dami nang ayaw magsalita ngayon Ang dami nang tatakot. Pero sa kabila niyan, marami na rin namang bumabaligtad kay Bongbong Marcos. Marami na nagsisipag-resign ngayon. Marami nang bumabaligtad. So yan ay isang uri ng panggigipit sa malayang pamamahayag. Isa na lang sa akin, sir. Ini-opinion po doon sa sabi ni BBM, ay legacy niya daw yung Bukana Bridge. Alam mo, pag addict ka, lahat, di ba? Pag ang isang tao kasi addict, no, merong merong tinatawag na hallucination tsaka delusion. Hindi mo na malaman kung ano yung tama at mali. Kaya nga, sa ating mga Pilipino, marapat lamang na malaman natin ano ba yung mental state, no, yung kasalukuyang mental na sitwasyon ng ating presidente. Kasi alam naman natin, nung 2018 pa yan, no, nakipag-usap na si Tatay Digong dyan sa People's Republic of China para bigyan tayo ng tulay. No, pero, nung nangyari yan, ang pinagbabasihan lang nila kung kailan na-construct. Pero alam naman natin na ang nakipag-usap dyan, ang nakipag-ayos dyan, si Tatay Digong. As part of their complementary friendship na kinabang ang Pilipinas doon sa mapayapang pag-uusap nila dito sa West Philippine Sea. Kaya palagay ko, hindi tama na angkinin yan ng Presidenteng Bangag. Kasi unang-una, alam naman ng taong bayan, lalo na ng mga taga Davao, na hindi naman siya ang nag-initiate nun. Ikalawa, ito ay pagpapakita ng ating Presidente, wala talaga sa tamang utak, wala sa tamang katinuan. Hamakin mo, siguro iniisip niya, yung billion na inispent doon, may pampapalusot niya doon sa mga ninanakaw nilang pera ngayon. Malinaw naman na walang ginastos ang gobyerno dyan. Dinonate yan ng China, tama? Yun ang gusto niya sigurong iportray doon. Kaya nga sabi ko, mahirap makipag-usap sa addict. No, dahil yung addict, kung ano-ano pinagsasabi, hindi niya na alam kung totoo pa ba yung sinasabi niya or hindi na totoo. Ito may dagdag lang. Sabi naman ni Auntie Claire, about dun sa Bukana Bridge. Ang sabi niya, dapat lang naman daw kasi sa panahon daw ng ngayon, natatapos. Ano masasabi niyo? Anong sa panahon ngayon tatapos? Sa ngayong panahon ng administration ni Bongbong Marcos, natatapos ang proyekto. Hindi ko siya makitaan ng logic dun no? Kasi alam naman natin, yung 6 na taon na panunungkulan ng isang presidente, kulang talaga yan sa Pilipinas. No? Atras tayo ng konti. 'Di ba? Ang daming humanga doon sa tatay ni Bongbong Marcos na ang dami daw napagawa nung panahon niya. Yun daw yung golden era ng Pilipinas. Putang ina. Sino ba namang hindi magpapagawa ng ganong karaming facility? 20 taon mong hinawakan yung Pilipinas. Ang tanong doon, sa 20 taon na yun na maraming napagawa, gaano din kalaki ang nanakaw kaya? 'Di ba? Alam mo, 'yan ang problema sa bansa natin Siyempre, si Tatay Digong, maraming mga mga projects yan na na-pending. At yung iba nga dito, no, hindi niya na pinatuloy yung mga flagship projects si Tatay Digong. Tinanggalan na ng pondo 'yon. Bakit na itong Bukana na 'to inaangkin niya? Hindi naman niya kayang tanggalan ng pondo 'yun dahil ang nagpondo mismo noon, China. China, yes. 'Di ba? Kaya natural lamang na itong panahon na ito, marami talagang mga infra projects na maaaring natatapos na. Pero hindi niya po pwedeng i-claim sa kanya, hindi niya po pwedeng i-claim na sa kanya lahat itong mga projects na to. 'Di ba? Hindi naman kasi kakaupo mo lang, Nagkaroon ka kagad ng project. Unang-una, paano ka magkakaroon ng project? Ininakaw mo na nga yung pondo. No, kaya ang ginagawa niya, yung mga nauutot na uulol pa rin niya ng mga talyalista, no? Naniniwala sa kanya na siya talaga yung may project noon. Pero alam nyo, mababaw na usapin yan. It's not about the usapin ng ng legacy. No? Masyadong tinatakpan yung usapin ng totoong issue Ano ba to? Bongbong Marcos, magpa-hair follicle drug test ka. Yan ang pinaka-importante diyan. Tinatakpan mo yung mga issue No? Yung 60 billion na PhilHealth funds, ibalik mo. At sagutin mo yung 2025 GAA at sagutin mo din ang mga paratang ni Saldico. Yun ang totoong issue. Huwag mong pagtatakpan. Napapansin ba ninyo, yung media mileage nila, nililihis nila? O di ngayon, tayong lahat, nandito tayo ngayon sa Bukana Bridge. Correct, sir.
'Diba? Ano nangyari doon sa mga ibang ano? O lalo na yung isa sa pinaka matinding pasabog ni Amy Marcos. Na yung kapatid niya, yung ading niya, bangag. Nalilimutan natin eh. Huwag tayong masyadong masusway ng mga propaganda nila. Doon tayo sa totoong issue. Dapat palakasin natin ang panawagan na Marcos resign. Kasi nga, kahit na hindi pa siya nagpapa-hair follicle drug test, may umamin na. At yung umamin na yon, kapatid niya pa yon. Na bata pa lang siya, nagdodroga na siya. So yun ang pinakamatinding ebidensya. 'Di ba? Kasi testimonial evidence yon, galing mismo sa kapatid niya. Kaya dapat doon tayo nakapokus. Yun. Salamat. Okay, maraming salamat mga kababayan. Mabuhay ang bansang maisog. Salba natin ang Pilipinas. One. Thank you, sir. Thank you. Thank you.